Good morning mga ka-Gym Dream. By the way, ikukwento ko po ang nangyari sa akin sa Brunei. Brunei. Sa tabi ng Miri, Malaysia. Um, Kasi po sa Pinas po kasi wala tayong trabahong regular. So ang ginagawa ko, rakit-rakit sa ibang bansa bilang turista po. Sa Pinas pa lang ako, nakaplano na yung mga gagawin ko sa pupuntahan ko. So, mag-ano sana ako sa Brunei, mag-tourist, mga 7 days or 10 days. Kasi, nagbebenta ako ng mga pangpaputi, mga pangpalaki ng katawan, mga pangpaliit ng tiyan, fat burner. So, ang dami ko ng order sa Pinas through online. Pupunta na ako ng Brunei kasi ang dami mga Pinoy dun eh, di ba? Ang Brunei po para siyang Singapore yung pera doon, ang laki ng pera doon sa Brunei. Kasi ang dami ring Pilipino doon eh. Mahigit din ata 50,000 Pilipino yung nagtatrabaho sa Brunei. Pero ang Brunei po is maliit lang yung Brunei. Pero ang problema lang sa Brunei is walang transport na sasakyan kapag gabi na. Walang taxi, walang jeep, walang mga tricycle doon. Kasi nga, doon po kasi bus lang siya, shuttle bus lang. Pag sa airport galing may taxi, pero napakamahal mga taxi doon, parang nasa Singapore ka na rin. So sa Pinas na ako nang galing noon sa immigration, wala akong problema. Diretso lang ako sa immigration. Tinanong na nga ako kung anong gagawin mo sa Brunei. Kasi first time ko po sa Brunei, mag-shopping ako. Mag-ano po ako, visit lang ako sa mga kaibigan ko po. Okay, tatak na agad sa Brunei. Walang ka-problema. First time ko sa Brunei. Brunei, Jerusalem. Then, pasok na ako sa immigration, di ba? So, ano ako noon sinakyan ko ng Malaysia Airline ata. Malaysia Airline, papuntang Brunei. From Naiyawan to Brunei, Malaysia Airline. Parang 15,000 mahigit, balikan na siya. 7 days. 7 days. Balikan na siya. Pero ako babalik ako 7 days sa Pinas. May ticket ako after 7 days. Pero ang bala ko dun, di ako uwi ng Pinas. After 7 days, pupunta ako ng Miri, Malaysia. Ayun nga, alam mo ba sa Brunei, may kikwenta ako sa Brunei. Kasi nga, yung iPhone, yung iPhone 7 Plus ko doon nawala eh. Binili ko sa Dubai about 5,000 dirham. So mga 60,000 siguro yung iPhone 7 Plus ko nawala sa Brunei. Alam mo kung bakit? Kasi nung gabi na yun sa Brunei, wala na kasing masakyan dun eh. Kasi pumunta ako ng mosque doon sa may lakad-lakad, sa may malayo, sa may hotel ko. Pinaka dulo ata yung mosque, yung parang mosque na puti. So nalakad-lakad ako mga 10 AM nata, 10 PM nata ng gabi. Sa Brunei sa Brunei. Pupunta ako ng pinakasikat na mosque doon sa Brunei. Tapos, di ba nag-ano ako doon, nagdasal ako sa mosque. May open kasi yung doon eh, mosque nila open pag gabi. So, ang daming tao rin eh. Maglalakad ka galing hotel ko hanggang doon, mga 30 minutes to 40 minutes. Medyo malayo siya. So, doon ako nag-ikot-ikot, nag-explore ako ng Brunei. Okay, may Brunei, maganda siya kasi malinis. Tapos yung mga pagkain, parang ka rin, na rin sa Malaysia. Maanghang siya, din malinis yung mga pagkain. Pero mahal din. Kasi yung pera ng Brunei, sing dollar ng Singapore is parehas. For example, $48 Singapore. Sa Brunei, same lang sila ng change. Parang $48 in 1 peso. Ngayon, pauwi na ako ng hotel ko after ko mag-explore sa mosque or kumain ako dun sa may likod ng mosque din. Masarap yung pagkain niya. Masarap yung mga food nila doon eh. So, after 2 hours ko sa mosque, nag-ikot-ikot doon sa may likod, umuwi na ako ng hotel sana. Mga 12 or 1 AM nata yun. Wala kasi masakyan. Sasakay sana ako ng bus. Wala na pala daw bus. Kasi ang bus doon hanggang 11 PM lang ata yung bus. Yung per point to point. 11 PM close na daw. So, madilim pala yung Brunei pag gabi. Madilim talaga siya. Nakakatakot naman siya pag takot ka. Pero pag matapang ka, hindi ka matatakot. Pero ngayon ako, naglakad-lakad ako kasi nga, walang masakyan eh. Walang transport kasi gabi na. So, may bitbit akong bag na pouch. Ando yung mga pera ko, passport, cellphone. Then, naglakad-lakad na ako.
maya-maya may huminto na kotse. Ayun nga, parang babae saka lalaki ata yung sakay nun. "Hey, hey! Where are you going?" Sabi niya sa akin. Ayun pala, sabi niya, "Gusto mo bang sumakay? Saan ka pupunta?" Sabi ko, "It's okay," sabi ko. Then, ang kulit-kulit. "If you want, you can, sakay daw ako sa sasakyan niya. You can take my car," sabi niya. Okay. Okay, sakay ka na daw ako. Parang nahiya pa nga ako dun eh. Pero dahil gabi na natakot na rin ako, sumakay ako. Maya-maya, sabi ko, "Hey, this way. May hotel in this way." Doon banda yung hotel ko, sabi ko. Itong street. Ang ginawa, lumiko sila doon sa likod, bumalik. Hala, ayun pala yung parang ano sila. Parang na-hold up ata ako. I-hold up nga ako. Nawala yung ano ko, iPhone 7 Plus. Kasi ang ginawa nila, pumunta sila sa lublob na sa lublob na place, yung papuntang Malaysia na yun, mga 1 oras, 2 oras kami nagbiyahe. Hindi nila ako bababa sana ako, nakalock yung pinto. So, kinabahan na ako. Ganyan-ganyan sila, aning-aning. So, wala na akong magawa. Tahimik na ako sa loob ng kotse. Tapos, hanggang doon na kami, after 2 hours, di ba 1 AM nata ako nung sumakay sa kotse nila. Dumating kami doon sa lugar na pupuntahan nila, parang almost 3 AM na. Tapos pinababa nila ako. Tapos sabi niya, iwanan ko daw yung yung pouch kong bag doon sa kotse. Kasi daw may daw doon, meron daw silang kukunin doon. Sasama daw muna ako. Tapos, yun pala, kapag labas namin, sinara nila yung pinto ko doon sa likod, bumalik sila doon sa driver set, sa unahan sila eh. Hala, biglang tumakbo sila, ando yung mga passport ko sa ando yung passport ko sa kotse nila, pati cellphone, lahat, mga pera ko nandun. Hala, sabi ko, paano ako makauwi? Ando yung passport, cellphone ko. Tapos, tumakbo ako doon, hinahabol ko sila. Parang binalik nila yung yung pouch, yung bag, yung wallet, passport, hinagis nila doon sa sa sinakbuhan ko. Ang kinuha nila, cellphone lang na iPhone. Saka, yung pera ko na 50,000 nawala. Mahigit 50,000 yung pera ko doon sa wallet. Parang binalik lang yung passport ko, hinagis nila yung bag. May mga laman-laman lang ng mga perang wala pa ngayon, 500 pesos. Tinira nila doon sa wallet. So yun yung experience sa Brunei, hindi pala safe paggabi. Paggabi kasi wala nang masakyan, kaya sa mga sa mga diyan nanonood, aware po kayo sa Brunei. Kasi hindi talaga safe. Kasi yung pala sa akin is taga Malaysian ata yun, parang sa Miri, taga Miri ata sila Miri, yung malapit sa Brunei. Yun yung yung first ko na sa Brunei na nakakatakot, na nakaka-disappoint. Kasi akala ko Brunei is very safe. Kasi maganda yung Brunei pagdating ko sa airport eh. Parang Singapore na rin kasi siya, malinis. Napaka behave nila, parang Pinas din sila kasi sa mga tao. Ang mali ko kasi sumakay agad ako bigla eh, kasi akala ko mabait, kasi pinasakay nila ako kasi ihatid daw nila ako sa hotel. Ayun, uwing luhaan ako, nawala yung iPhone 7 Plus ko, saka yung pera dun sa pouch ko. Kasi nga, pumayag ako sumakay. Ang tanga-tanga ko rin kasi, hindi ko sila kilala, sumakay ako. Yun nga yung experience ko sa Brunei, hindi ko makakalimutan. Mabuti na lang yung passport ko, binalik nila, kasi baka naawa sila sa akin. Baka i-report ko rin sila or Pero ako hindi na ako nag-report sa police kasi sabi nung doon nung mga tao doon sa may mosque. Bumalik pa sa akong mosque doon eh. Naglakad lang ako 1 oras din. Mahigit 1 oras. Kasi wala akong masakyan eh. So bumalik ako doon sa may namin, sa may pinaka-mosque. So bago ako nakarating ng mosque,
mga after 1 hour may mga ano na doon, may mga nakabukas na kape-kapihan ng mga Malay. So tinanong ko, sabi ko, someone take my passport and my cellphone, sabi ko. Sabi niya, be careful here. If midnight, be careful. Sabi niya, mag-ingat daw ako. Sabi ko, yeah, I'm first time in Brunei. Sabi ko, nakakatakot. Sabi ko, in Tagalog. Sabi ko, nawala yung cellphone ko. Tinangay nila, sabi nila, you can report at police station, sabi niya. Sabi ko, no, 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 sabi ko, hindi ako mag-report. Kasi sabi ko, baka ngayon pa mag-report ako, imbestigahan pa ako, bakit ako sa Brunei. O anong ginagawa ko sa Brunei. Baka mamaya, i-deport pa nila ako sa Pinas. Kasi ang bala ko, after ko mag-Brunei, pupunta ako ng Singapore. Brunei to Singapore ako eh. So, mabuti nila talaga yung passport ko binalik. Sabi ko, Lord, thank you po kahit nawala ang cellphone ko, yung passport ko naman nandito. Buti na lang, may friend din kasi ako kasama eh, na sa Brunei, na nauna siya sa Brunei, na nagturista din siya. So, andun siya sa hotel ko. So, nangutang ako sa kanya na pambili ng cellphone na mamurahin ng 10,000. Tapos, ayun na, naka-recover naman na ako kasi nangutang ako doon sa friend ko na turista din. Bumili ako ng cellphone, pinautang niya ako, tapos tuloy-tuloy yung pagbenta ko ng pangpapayat, pangpalaki ng katawan. So, nakaipon ulit ako ng pamasahe papuntang Singapore after a week. So, ngayon, pupunta na ako Singapore noon, pero parang depressed na ako sa Brunei. Parang na-disappoint ako sa Brunei. Kasi nga, sabi daw nila Brunei is magandang country. Maganda daw siya. Pero, depende ata yun. Kasi yung napuntahan ko kasi na lugar, sa may city naman siya. Pero ang problema yung gabi na wala palang masakyan. Hindi ko kasi alam na walang mga taxi doon eh. Kapag gabi na pala, walang taxi. Pwede naman ako maglakad pero ang tanga ko bakit ako sumakay doon sa dalawang mama. Babae ba yun o tomboy? O basta lalaki yung isa. Sumakay ako bigla kasi natakot ako kasi akala ko doon sila pupunta rin sa may hotel ko. Sumakay ako. Pagkasakay ko, ayun na nga. Pinalabas nila ako ng kotse tapos parang yung bag ko nilongkat nila. Yung cellphone ko ata nakuha ata. Kasi nga yung cellphone ko rin kasi na yun, bagong bili ko lang yun, iPhone 7 Plus, binili ko sa Qatar. Siguro, yun talaga balak nila yung iPhone ko. Kasi pag sa pesos, mahigit din yung 70,000 eh. Brand new pa yun eh. Bagong labas pa lang yung iPhone 7 Plus. So akalain mo yung iPhone na yun pag ibebenta nila. Kahit mga 40,000 pwede nilang ibebenta ata yun, di ba? Kasi yung ano naman yun, yung password naman dun, parang pwede naman ata i-unlock yun eh, yung sa iPhone. Pwede nilang ipa-unlock yun tapos ibenta nila. So, malaki-laki rin yung makukuha nila doon sa iPhone ko. Saka yung sa pera ko, 50,000 mahigit. Hindi ko nabilang, pero alam ko, nasa 50,000 yung pera ko eh. Kasi, pang shumani ko yun sa Singapore eh. So, may sabihin na wala na ako ng 100,000 sa Brunei. So, pangit na ano yung Brunei sa akin. Pangit na experience yung Brunei. Kaya aware po kayo pag pupunta kayo ng Brunei bilang turista, kapag gabi wag na kayo maglabas-labas kasi medyo mahirap yung transport doon eh. Wala kasi masakyan sa Brunei talaga kahit kotse, taxi wala talaga eh. Araw lang meron tapos may oras pa yan kung saan ka sasakay, kung saan ka bababa, meron silang point to point. So, ang hirap talaga sa Brunei. Oo. Kasi nga wala ka talaga masakyan doon. Saka napaka-boring ng Brunei. Napaka-boring pero kapag meron kayong business sa Brunei, kikita kayo ng malaki or sideline kasi yung pera sa Brunei is malaki. Kaya yun yung nahabol ko eh. Nakabenta naman ako ng mga food supplement doon, yung mga glutathione, mga Performax, Performax sa capsule. Yung Performax yung pangpalaki ng katawan, yung iniinom ko dati, yung 2 years ago. So, yun yung mga di-deliver ko sa Brunei. Food supplement lang naman kasi yun eh, kaya wala siyang problema sa immigration. Ang dami kong bit-bit doon ng mga food supplement, mga pampapayat. So, bala ko nga sa Brunei i-dispose doon sa mga Pinoy. So, naubos naman siya. So, after nun, pumunta na ako ng Singapore. Na ako ng, sumakay na ako ng airplane. Brunei to Singapore through Brunei Airlines. So, sabi ko baka yun talaga yun talaga ang naka sa kapalaran ko.
So, buti na lang din, may passport pa ako. Nakapunta pa ako ng Singapore. So, pagpunta ko ng Singapore, approve naman ako sa immigration. At tatak lang yung passport ko, pati yung friend ko. So, wala akong problema. Ibig sabihin, parang nakapasok ako ng Singapore, nabudutan ako ng tinik. So, ang ginawa ko, doon na ako sa Singapore bumawi. Bumawi ng rumakit ako sa Singapore kasi nag-racket din ako doon na ng gym, mag-train ng mga Pinoy, mga inchicks through online sa gym, sa Fitness First. Kasi Fitness First ako sa Pinas, umingin ako ng international passport sa Fitness First para pwede ako mag-sideline sa Singapore. So, nag-stay ako sa Singapore ng 1 month para babawi ko yung mga nakuha sa akin sa Brunei, nawala sa Brunei. Mabuti na lang din talaga sa Singapore, kaya love ko yung Singapore. Kasi dahil sa Brunei din nakapunta ako ng Singapore. Kasi kung wala ako sa Brunei, hindi din ako nakapunta ng Singapore. Kasi nga from Pinas to Brunei to Singapore din ako nang galing. Kaya kahit may nangyari sa akin sa Brunei, thankful pa rin ako kasi nga nakapunta ako ng Singapore. So, yun ang ma-advise ko diyan sa pupunta ng Brunei. Ingat-ingat tayo sa Brunei. Kapag gabi, wag na tayong maglabas-labas masyado. Oh, yun lang po. Thank you. Next time, i-explain ko kung ano naman ang nangyari sa akin sa Hong Kong immigration. Mas matindi na naman sa Hong Kong. Kasi alam mo guys, 7 years ako sa abroad bilang turista. Ang daming mga experience ko sa abroad. Mas matindi pa nga sa Hong Kong nangyari sa akin. Pero positive pa rin ako. Pero i-explain ko siya ng dahan-dahan next time para maintindihan nyo. Kahit medyo bulol-bulol tayo, basta ma-explain ko pa next time. Try lang muna. Basta ang importante, nasabi ko na yung emotion ko sa Brunei Darussalam. Again po, thank you po. Sana po, help nyo po ako mag-like ng aking channel. Likes, share, and subscribe. Thank you po. God bless.